Araw-araw itong eksena sa may Pasay Rotonda, EDSA. Karaniwan na ang ganitong tanawin sa lugar kung mabilis ang iyong mga mata. Gara pala ng pandurukot ng mga dorobo sa mga dumadaan dito. Walang pakialam, walang takot. Sa likod ng mga eksenang ito, mas malalim ang istorya. May mga nag-aalaga sa kanila, kabilang ang 3 grupo ng mga notorious na hold-upper at snatcher sa lugar na ito. Nagsimula sa isang tawag sa telepono. Biktima siya ng pandurukot ng nasabing grupo na kanya ring mga kapitbahay. Marami yan sila, yung mga isang grupo na yan. Yung tinatawag na mimitas ng alahas, mandurukot o kaya yung pumipitik. Saka kami nagbubugaw din ng mga minor de edad. Meron silang 3 grupo ng mga hold-upper at snatcher na may humahawak sa kanila. Yan yung pangalan ng Apilong, Malibay, saka yung Santo Niño Group. Araw-araw walang palya kung mambiktima ang mga mandurukot sa Pasay Rotonda, umaga man o gabi. Matinding kumilos yung grupo nila Paing. Araw-araw yan. Umulan o umaraw. Basta nakita lang may backpack yung tao at mukhang may laman, pipitasan na nila yun. Paano? Kailangan nilang magbigay ng boundary sa mga handler nila. Halimbawa, sa isang oras, nakatatlong cellphone sila. 2 doon sa handler na yun. Yung kasing mga vendor doon sa dadaan na yun Sila rin yung namimitas ng alas, saka ng bubugaw. Di ba madaming dadaan na tao doon? Meron silang spotter, yung taga-turo na si Barok, pero bugaw talaga yun. Kapag naispatan ni Barok, yung taong may backpack o kaya yung sling bag, imumusukan na niya. Didikit si Kati. Siya yung bubukas ng bag, tas sa likod niya, si Paeng. Sumusunod lang yun, parang backup lang. Pero issue talaga yung mga yan. Maski akong kapitbahay na nila ilang beses na nila akong dinukutan ninakawan pa. Ayon sa tipster na si Gary, kapag nahuhuli ang mga ito, piyansa lang ang katapat kaya't labas-pasok na sa kulungan. Matapos makapagpiyansa, balik sila sa dati. Ilang beses na nilinis yung Rotonda Pasay, barangay, pulis, traffic enforcer, walang nagawa dyan. Huli nila tapos pagkalipas ng 2 oras, ayun na naman sila, nambibiktima na naman. Paano? Tutubusin lang sila ng grupo nila. Magkano lang naman ang piyansa nila, nakakalabas agad. Parang walang nangyari, balik sa dati ulit. Kaya patuloy ang pamamayagpag ng pandurukot na mga ito sa dahilang may tumutubos na handler kapag nagkahulihan. Magtataka ka sa dami na nabibiktima doon, nandun pa rin sila. Laging minakatambal na enforcer. Pero pali pa rin ang tira nila. Hawak sila ng Station 6, hindi ng barangay. Alam ko yan lahat. Araw-araw kami magkakasama magkakalapit ng kami ng bahay. Ipinakita ni Gary sa bitag sa pamamagitan ng isang drawing kung saan matatagpuan ang mga dorobo sa Pasay Rotonda. Dito yung MRT station ng Pasay Rotonda. Ito pa Baclaran. Sa lugar na to, dito sila nag-i-standby sa sidewalk na to. Yan. Diyan sila namimili kasi maraming taong dumadaan dito Kinabukasan, habang minaman-manan ng bitag ang nasabing lugar, isa-isa nang pumwesto mga players. Nagumpisa itong magsenyasan, kunyari nag-uusap, nagpapanggap na nagkakwentuhan lamang. Noong unang araw pa lang, tukoy na ng bitag ang hugis ng mga mukha ng mga mandurukot. Kabilang narito ang mga bugaw at mga prosti na pakalat-kalat sa lugar. Sa ikalawang araw, agad bumungad ang eksenang ito.
Sinundan ng buntis ang magkasintahan. Wala silang kamuwang-muwang. Walang kahirap-hirap na buksan ang zipper ng backpack ng babaeng biktima. Ilang ulit ipinapasok ng dorobong buntis ang kanyang kamay sa bag ng biktima. Samantala, nakaback up lang ang lalaking naka-baseball cap at nakasuot na sandong blue. Ilang segundo lang, tangay na ni buntis ang iPad ng biktima. Hindi nagtagal, magkasintahang foreigner naman ang dumaan. Ang lalaki naman ang bumira. Suabe at mabilis kumilos. Sa isang iglap lang nang matakpan ng nakaharang na poste ng aming surveillance. Nasa kamay niya na ang cellphone ng biktima. Matapos makadukot ng cellphone, parang walang nangyari. Sa ikatlong araw, palakad-lakad lang ang aming mga subject. Sa araw na ito, minamalas si buntis. Ilang beses siyang nagtangka, subalit mabilis din ang pakiramdam ng mga dumadaan. Kaya naman wala siyang nabiktima. Sa ganitong araw na matumal, para sa mga mandurukot, kanya-kanya muna silang sideline. Ang lalaking bumaback up sa buntis na mandurukot, barker ng taxi. Si buntis, paupo po muna balik sa pagiging tendera ng candy at yosi. Kapag may nangingusong prospect o bibiktimahin ang kanilang spotter, business as usual, balik sa pandurukot ang mga ito. Ang Regional Police Intelligence Operatives Unit ng National Capital Regional Police Office o NCRPO RPIOU ang napiling operatiba ng bitag na gagamitin sa operasyong ito. Kuhang-kuha talaga. Ang bilis. Nakita naman natin yung video na talaga namang sa area na yan may nangyayari. So, papupuntahan natin ang tao. Kung makita natin na may dinudukutan na, hulihin na natin kaagad. Pinag-aralan ng mga operatibang RPIOU kung anong hakbang ang kanilang gagawin. Kinabukasan, sa isang fast food chain, walang 1 kilometro ang layo sa target site, pinagplanuhan ng mga operatiba ng RPIOU at bitag ang gagawing operasyon. So pag nakonsume, kailangan arasin natin. Sa palagay mo sa ganitong oras, gagawa pa yun? Or kanina naka-boundary naman yun? Depende kasi sa sir kung wala sila makuha within that period na 5 o'clock hanggang 6 o'clock. Ibig sabihin, hindi titigil yung mga yun. Lahat na posibleng mangyari, pinag-usapan. So what happened pag hindi sila bumira? Last option. Diba, last option na pwede lang silang imbitahan sa presinto, isa-isa doon sa nakita sa video na talagang in the act. Is there a possibility inviting them pupunta sa presinto? And then maybe we'll just have to talk kung sino-sino yung mga tropa na yan. Plano ng mga operatiba ng RPIOU, hulihin sa akto ang mga mandurukot tsaka sila pagdadamputin. Ito ang iniiwasan ng bitag. May kahinaan ng sistema ng ating batas sa mga krimen tulad nito. Ang paghuli, piyansa, labas at balik sa dating gawi. Pwede yung sampahan ng kaso, uulit, sasampahan ng kaso, uulit-ulit. In the same manner, kung ganun din naman ang kahihinatnan, bakit hindi sila damputin and then invite, explain ano tong
Ano itong mga videos na ito? Pwede naman sir yun. Kaya lang, kung yun kasi yung batas sir eh. Yan, Let me tell you this. What if ngayon ginawa natin, nothing happens, nakatunog na sila, marami na kayo sa labas, alam na wala na sila. Di ba? We still have the videos, we can show it. Yes sir, pwede naman yun. So either we get them or we invite them. Plain and simple. Ganun lang. Pasado alas 6 ng gabi, napagdesisyonan ng imbitahan, komprontahin ang mga basura sa lansangan ng Pasay Rotonda. Pinagplanuhan kanina sa isang fast food kung anong gagawin dahil madilim na. So, yung plan B, imbitahan itong mga players ng mga pickpocket, iba sa kanila snatcher. Pero target dito yung dalawang subject, babaeng mataba at saka yung isang lalaking payat. So ito yung dadamputin. Yung mga target, iimbitahan, and then from there, papakita yung video, kukomprontahin. Ang execution dito mahalaga kasi baka magpulasan. So titingnan natin. I hope na ma-execute natin to ng tama. Bravo, Alpha. Okay, kailangan ko rito ng, ng close-in. Pipinpoint yung mga mandurukot dito na isang babae at isang tirador na lalaki. Listo baka maiwan kayo Copy, sir. Sa target site, agad namin namataan ng mga suspect. Ang buntis na si Cathy at ang spatter na bugaw at lookout na mga hold-upper na si Ferdinand alias Barok. Kayong dalawa. Ikaw kasama ka. Sanay na sanay umarte ang mga dorobo sa mga ekserang tulad nito. Nagawa pa nitong magpalusot, umalma at hamunin ang mga operatiba kasamang bitag sa ebidensyang pinahahawakan namin. Ay sir, hindi ako nandudukot. Papapusak na naman. Imbitahin muna kayo. Halika. Ipakita niyo po yung ebidensya. Sandali, hindi po ako mandurukot. Hindi, kung sinasabi mandurukot, inimbitahan ka namin. Opo, sige. Sige, halika. Nang ipinakita ng bitag sa suspect ang hawak naming litrato mula sa aming surveillance video, nadulas ito, biglang inamin na siya yung aming pakay. Yan, ako po yan sir. Ikaw to. Oo. Mama ka. Ay, hindi po ako yan. Sipain po yan eh. Saan si Pai? Nakipagsubukan ito at gumawa ng eksena upang makatawag ng pansin sa mga taong dumadaan. Akala'y matitinag ang bitag. Sipain mo yan. Sipain. Iyo ako. Ayan, layo ho oh. Duwali ka na, sama ka na. Ano yung binidyohan yung kagad ako? Kanina ka pa, pag ako napuisit na sige, eksena ka ba? Iniimbitahan ka lang Huwag ka magsisisigaw-sigaw sa akin Kasi makinig ka. Mas pangit kung hindi ka sasama sa amin para paliwanag, okay? Sa bandang huli, wala na siyang magawa kundi sumama na lang sa diplomatikong imbitasyon ng bitag. May isang lalaking umigsena, nagpakilalang siya'y taga-media. Hindi malinaw ang kanyang pakay kung bakit siya'y umentra. Ibinalandra ang kanyang mga ID. Press ka. Saan ka nagtatrabaho? Bali, ano lang po ako, correspondent lang po ako sa akin. Cylinder, yun na yan. Isa pa. Wala na po sir. Wala. Pasensya na po to sir. Pareho, mga ID mo, hindi ko kilala. Okay? Okay, naintindihan mo? Kung magpapakita ka sa akin ng respetadong ID, pakita mo sa akin ng tama, ha? Huwag kang magpapakita ng ID mo na yan. Hindi ako nagtinag sa tago mo ng ID mo. Ha? Hausyaw ka. Gusto mo mong sumabay sa amin sa tunay na media na si Bitag? Opo sir. Kung sasama ka sa akin, siguraduhin mo na hindi ka kasama rito. Wala kasi baka sumama ka, sumabit ka lang. Sige, sasama ka, hindi. Huwag na lang. Sorry, say good. Tara. Sa Camp Bagong Tiwa, Taguig City, dinala sa headquarters ng RPIOU ang mga inimbitahang mandurukot ng Pasay Rotonda. Ipinakita ng bitag sa mga suspect ang surveillance video footages ng kanilang aktwal na pandurukot. Hindi namin dadaanin sa pelikula. Basta tumingin ka lang. Yun lang ang pakiusap ko. Ikaw, tumingin ka lang, tapusin natin to, ha? May papakita lang ako. Total, inimbitahan lang naman kayo Panood nyo yan, tapusin nyo na lang, tapos tanungin natin yung mga personaheng makikita, ha? Dito, pinangalanan ng dalawang suspect ang kanilang mga kasamahan. Ayan. Wow!
Ikaw ba yan? Yan, dumudukot ka, ano? Isa, ayan, okay. Cellphone. Ayan, okay. Yan, cellphone ha. Yan, sumusunod. Ang bilis mo lumakad, buntis ka pa lang. Eh. Baka matalisod ka, makunan ka niyan. Yan, ganun. Yan, sino lagi nakasunod sa isipayan? Kain kasi siya mag-ganon. Hindi, ikaw eh. Kababihira ka naman. Eh, kita mo ikaw tiradoro, bakap si Paeng. Ako mabukas. Ikaw ang bubukas. Habang kausap ng bitag ang mandurukot na si Cathy, ang isang ito pa-cute sa aming kamera. Akala'y nakikipagchismisan lang ang bitag sa kanila. Bakit sa palagay mo kinuha kita rito? Akala mo nakikipagkwentuhan ako sa'yo, wala akong kausap dahil hindi kita misidentity. Kaya kita kinuha rito dahil alam ko kung saan ka nakatira, alam kong papel mo, alam ko kung sino mga bugaw na hawak mo, alam ko kung sino yung mga nandoon na palakad-lakad ka. May papel ka pa na maliban dyan sa pagginagawa mo na yan. Anong papel mo? Hindi mo sinasabi sa akin. Ay, drama ka naman sa mata mo ng ganyan. Ay, ikaw naman si... Napakaswerte mo. Napakaswerte mo dahil may kasama kami. Kung tropa ko lang, sus Mariosep, sabihin ko sa'yo, maiihi ka sa pantalon mo na yan. Uuwi ka, hindi lang maiihi, mag-iipot-ipot ka sa yung laulaw na karusunsilyo na yan. Yung poruntong na yan, mga ano mo yan, hindi ka maintindihan kung paano ka uuwi. Ang pulis na nasa video footage ng bitag sa kanilang area of operation, pinangalanan ni Cathy. Di ba kaya kinikilabutan na may pulis dyan, no? Kilala niyo yung pulis? Perez. Si Perez. Kilala mo? Kilala mo sa mukha? Kilala ka rin? Oh, kilala ka, okay. Nangahabol niya ng ano. Nangahabol ng ano? Ng hold-upper. Ng hold-upper. Pero ikaw, hindi ka niya hinahabol. Hindi. Si Ferdy alias Barok, umaming kabilang siya sa grupo. Hindi daw siya mandurukot kundi bugaw. Ikinanta ni Barok ang kanyang mga nalalaman sa iba pa niyang kasamahang bugaw sa Pasay Rotonda. Sino to? Sino to? Sino yan? Ikaw. Ikaw yan. Okay, sige. Ikaw yan. Sino ang kausap mo? Ay, bugaw. Bugaw. Ba't mo nakakausap yung bugaw? Kasi wala siyang makuha babae. Okay. Sabi niya, Rob, baka meron mo naman kilala kay babae dyan. So, nagre-recruit siya ng pokpok. Sa tawag sa kanto, para sabi ko, kuya, wala eh. Alright, sige. Okay, sige lang. Panoorin lang natin, ha? Sino yung naka-block? Ha? Si Bong. Anong trabaho ni Bong? Bugaw. Bugaw din. Sino tong nakatambay dyan? Sino itong nagkakamot ng kanyang balakubak? Kaya po yung bugaw. Bugaw din. Saksakan ng mga bugaw dyan. Kala ni Barok napaikot niya ang bitag na hindi siya kabilang sa mga mandurukot. Small time lang ang pandurukot. Mas malalim ang kanyang papel bilang taganguso at lookout ng 3 grupo ng mga hold-upper sa Pasay Rotonda. Anong partisipasyon mo? Papaliwanag ko nga ako eh. Patayin mo nga camera sandali. Buisitin mo ako. Huwag mo akong arte. Minsan kasi pag andun sa tindahan, Rob, tulungan mo naman ako. Ba't mo siya tutulungan? Titira daw siya sa'yo. Ayun. Tutulong ka. Tumulong ka. Ayun. May partisipasyon ka, hindi ba? Bandang huli, umamin si Barok na siya'y taganguso at pinanindigan na hindi siya kasama sa pang-hold up. Kilala ko silang lahat. Pero hindi ako sumasama sa kanila. White Jimenez. Pero kasali ako. Kasali ka? Yun lang ang gusto ko marinig. Tapos eh. Pero yung sa pera, yung tinita nila. Hindi ako kasali. Anong papel mo? Kasi barkada ko lang sila. May barkada bang... Barkada lang? Kikisama ka lang? Sa estratehiyang ginamit ng bitag sa pag-iimbita sa mga suspect, layunin naming maiparating ang mensahe sa kanilang handler at sa 3 grupo ng mga notorious na hold-upper. Ang kakapal na mukha ninyo kasi lahat natin nandiyan na ginawa eh. Hold-upper, snatcher, bugaw. Bawat isa sa inyo may espesyalidad. Ako, curious ako sa espesyalidad mo dahil tinuturo ka eh. Alam mo bakit? Ikaw yung sinasabing muso. Pag ito'y ginunong mo, alam na. Ikaw yung lookout, ikaw ang tagabigay ng info, ikaw ang tagapasa, ikaw ang tagapagmasid, ikaw yung backup, lahat magagawa mo. Kaya, ipinagmamalaki mo sa akin, malinis ka, hindi ka doon sa mga gumaganyan. Small time yun eh, naintindihan mo? Small time, hindi ba? Ang big time kung makapag-upload kayo ng kwentas, nakapag-hold up kayo.
Di ba? Oo o hindi? Sagutin mo na ako, oo o hindi? Gusto mong patayin natin ang camera? Pag nakabukas ang camera, protektado ka. Pag patay, delikado ka. Pinaghiwalay ng bitag ang buntis na mandurukot na si Cathy at si Ferdy alias Barok. Umamin ng isa sa kanila sa kondisyong patay ang aming kamera. May proteksyon o butaw na binibigay ang kanilang handler sa Barangay 147 sa Pasay Rotonda at sa pulis, partikular ang mobile ng Presinto 6, kabilang ang mga traffic enforcer sa Pasay Rotonda. Ito yung babae na yan. Mon, di ka kilala mo itong yung mataba na yan? Itinanggi ng Police Station 6 ang ikinumpisal ng isa sa mga suspect patungkol sa butaw protection money. Ay, tinanong niyo kung sino sa mga pulis. Ang sinasabi, mobile daw na sa size. Mas maganda sana kung sinabi yung pangalan para Hindi sa akin, wala na. ano natin Inaabot ko lang. bigyan natin ng sanction. Okay. Nang ipinakita namin ang surveillance sa mga suspect, aminado ang mga pulis ng Station 6 nakakilala nila ang dalawang mandurukot na suspect. Yan, okay. Yan naman siya. Kasama na yung babae mataba. Oh, yun sir. Oh. Nakatambay sa ano. Oo. Sino kilala mo yan? Yung sa bala yan? Sino yan? Ako na. Mahawak mo siya. Kilala mo yan? Cellphone. Mukha ko yan sir. Okay. Hindi ko nga pala siya nakatambay lang sa lagi. Cathy ang pangalan niya. Oh, Cathy. Maging si Hepe, may paniwalang may pumoprotektang mga pulis sa mga mandurukot. Di lumalabas ang ulo ng mga yan pagka walang namomortekta naman ang kaya mas maganda siguro kung ma-validate natin kung sinong pulis. Binibigay ko na sa'yo. Papasalamat ako dahil sa information. Pero Mahala mo sa information. kami na lang po ang magkanta ng operation. Salamat po. Daan mo na lang ha? Para natin yung pulis din na yung kung sino man yun. Sa Barangay 147 sa Malibay, Pasay, alam nilang dekada nang namamayagpag ang mga mandurukot sa kanilang nasasakupan. Kailan niyo pa alam na mandurukot yun? Matagal na siya, matagal Mga ilang taon na? Yung mga ano pa, yung una kapitan pa ho namin. So, ang ginagawa niyo na alam niyo mandurukot? Hindi ko siya nahuhuli yun. Hindi niyo nahuli? Oo, nahuhuli. Nahuli, kailan lang ho, nahuli. Sino nahuli? Yung pera ko kayo sir, yung mga ano, pero nakakawala rin eh. Nakakawala? Masipag daw manghuli ang kanilang barangay sa mga mandurukot sa lugar, subalit nawawalan na daw sila ng gana. Ang dahilan, kami kahit babae, madalas nag-aano po kami dyan, ang huhuli. Pag nahuli po namin, dadali namin sa CID na. Kaya po kami minsan parang nawawalan ng gana. Ngayon Kasi nagsasalita ka, anong ganito nangyari? po. Nakakawala. After 2 hours, eto na naman uli sila. May ibig kang sabihin, huhulihin ninyo pagdating sa pulis, papakawalan dahil ang pulis kargado. Nababastardo tuloy ang lugar ninyo, kayong unang tinatamaan. Para makita na tusuhanan kayo, ba't di kayo maglagay? Sabihin mo dyan sa magaling na mayor ninyo, maglagay kayo ng outpost. tulad ng pagtanggi ng mga pulis ng Station 6, itinanggi rin ng barangay ang hinggil sa butaw na ibinibigay ng mga mandurukot, snatcher at bugaw sa Pasay Rotonda. Tapatin mo ako. Yan nagsabi sa akin, meron kayong karga rito sa barangay. Ano kung karga? Karga as in butaw, as binibigay sa galing sa Wala ako kami dyan. Sumusumpang po kami sa hanap ng Diyos. Masakit man pakinggan to. Siyempre, maniniwala ako kahit magsumpa ka sa Diyos na hindi ka kasama. Sige, lahat ba dito sa inyo, santo, nakapareho mo? Relihiyoso? Sa palagay mo kaya, lahat-lahat kayo magkaparehong prinsipyo? Sa palagay mo, okay, sa palagay ko, sasabihin ko, pwede kasi sa isang organisasyon, may itim na tupa, may hutas. Yung siya nagsabi na may butaw raw kayo sa barangay. Upang patunayan na wala raw silang tinatanggap na butaw, sila mismo ang pumunta sa mga suspect upang imbitahan at komprontahin ang mga ito sa barangay. Oh! Ala! Oh! Nahuli! Sige! Oh, sige ha!
Kasi Kati. Wala naman kasama. Kati, hindi nyo kami. Wala. Oo, nawala na. Kita mo, Marius tapos. Naispatan ng bitag ang taganguso na si Ferdinand alias Barok. Pasimpleng nagpapaypay sa isang sulok. Mukhang may katas ka na bagong pitas. Ito pa rin. Halika, Rita. Ito. Manang. Bakit? Ano? Ito. Sino yung barangay? Ito, kasama to. Ayan, kita mo tumakbo yan. Kunin mo to, tumakbo. Kasama. Halika, kasama. Saan si Kati? Yung Kati Ang ba makikita si Kati, pwede pakiano mo. Naamoy ng bitag ang kadudadudang ikinikilos ng barangay. Ayaw isama si Barok. Bakit hindi? Ayaw to? Sabihin mo kung sino yung... Dito, ayaw mo to? Gusto ko rin padala dito. Dito yan, dito. Lumabas na ang bahong pilit na itinatago ng Barangay 147. Si Barok na taganguso, lookout na mga hold-upper at bugaw ng Pasay Rotonda. Empleyado pala ng Barangay 147. Mismong si Barangay Chairman ang umamin sa bitag. Naging tao namin mo. Yan ang sinasabi ko. Naging sweeper ko yan dito sa City Hall, sa barangay. Okay. Siya ang nililigod ako sa City Hall. Ikaw ba ibantay sa lakay? Nagbubugaw ka lang. Narinig mo, Kapitan? Nagbubugaw lang siya sa labas. Tambay lang ako dun. Hindi. Binago mo eh. Ako, niloloko mo talaga ako Hindi ka pa nadadala dun sa ginawa ko sa'yo. Baka mamaya papatayin uli kita ng camera. Kung naluloko mo si Chairman, naluloko mo mga kagawad dito, huwag mo akong lulukuhin. Paano nyo mahuhuli mga tao? Ito, look out doon sa mga bugaw, maglalako, look out doon sa mga hold-upper, na 3 grupo, look out doon sa mga nag-i-snatch. Hanggat meron kang ganyang tao na ipinasok mo sa City Hall, munisipyo, alam nyo sa loob dito, alam kung kailan kayo mag-ronda, alam kung may tao ron, alam kung wala, alam niya kung kayo'y magwawalis, tagaring hapon, look out para sa inyo, para alamin niya kung anong nangyayari dito, para matimbre mo tao. Okay? Look out din para dun sa mga tumitira. Paano mo masasabing hula ko na ikaw tao mo yan? Sige nga. Ayun. Maya-maya, dumating na rin sa barangay hall ang babaeng mandurukot na si Kathy. Siya ang binalingan ng mga barangay kagawad. Sabihin mo na totoo para hindi naman kami Wala naman kaming sinabi, wala kaming sinabi na iba ni Sir. Isa nang galing yung... Ewan ko kung sino nagsabi. Tanongin mo si Barok. Pa sa Tagig, si Sir Dolfo, alam mo naman Sir, hindi ka talaga tanong ako. Ninyong dalawa, kayo itong mga barangay na hindi nila alam kung anong mga modus ninyo o either nagtapangapangahan lang sila. Maring alam po namin, kaya lang yung mga sinasabi nila na nagkakaroon ng barangay, hindi po totoo yan. Panginoon ng Diyos yung nakakala. Harapan Diyos, hindi namin ginagawa yan. Barok! Maraming ka. Tindihan mo, ikaw yung hudas dito eh. Alam mo sa barangay, alam mo rin yung mga kilos ng mga sa labas. May party ka roon sa mga nandurukot at saka nang-hold up. Eto namang si Kathy, nagbagong buhay na raw, tumigil na sa kanyang pandurukot. Bagong buhay na Sir, bugaw na lang. Ang dating mandurukot na si Kathy, ngayon ay bugaw na lang sa Pasay Rotonda na nakatira sa Barangay 147. Sa palabas na ito, sadyang nag-iiwan ng mensahe ang bitag para sa mga handler at pumoprotekta sa mga mandurukot, bugaw, prosti, hold-upper at snatcher ng Pasay Rotonda. Yung tropa mo, sabihin mo, ipagbigay alam mo na. Hindi ako mag-aaksayang i-entrap ka, hulihin ka sa akto. Wala rin eh. Kasi ngingisi lang, tututpik pa yung mga kulokoy na nagmamahala sa inyo. Tutubusin kayo. Wala naman kayo pantubos eh. Di ba? Eh kung minsan pa, pinalalabas na kayo. Sige, labas na kayo. Bakit? Eh nagpapalabas sa inyo, yun din mga kasama nyo eh. Isang araw, tandaan mo to Tandaan mo. May mabubuysit sa'yo, lalagyan ka ng pako sa bumbunan mo. Tulad nung trinabaho namin sa Muñoz. Ipinakita lang namin surveillance. Dinukot. Binaon yung pako, nakita sa monumento.
Eh, may nagalit. Hindi kami yun. Eh, sa ano kadahilanan, parang nagbigay ng mensahe. At yung mensahe na yun, binaunan pa ako sa ulo. Ngayon, nung tinanong namin ng pulis, sabi ng pulis, ganun talaga ang lengguwahe ng mga taong kapag sinusunog. Eh, sa palagay mo kaya, sinusunog kita. Kaya tandaan mo kikita tayo uli, lalarga kita kasi kinakailangan malaman ng tropa mo dahil ikaw magsusumbong sa kanila kung anong nangyari dito. Pero kung ako sa'yo, kung matalino ka, sumunod ka sinabi ng tatay mo, magprobinsya ka, hindi ka tatagal. Kasi yung mga tao, katropa mo, tumitigok yan pag sila'y medyo na perwisyo, umuwi ka na. Umuwi ka na rin. Hindi ka sasantuin kahit buntis ka.